Sa isang modernong lungsod sa Pilipinas, may isang kabataang nagngangalang Mia. Si Mia ay isang tipikal na Gen Z, mahilig sa social media, video games, at may ambisyon sa buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang mga hilig, nararamdaman niyang parang may kulang sa kanyang buhay. Palagi siyang abala, palaging may inaasikaso, ngunit laging pakiramdam niya ay pagod at walang direksyon. Isang araw, nagpasya si Mia na magbakasyon sa isang maliit na bayan sa probinsya, malayo sa ingay at gulo ng lungsod. Doon niya nakilala si Lola Elena, isang matandang babae na kilala sa kanilang lugar bilang isang taong may malalim na karunungan. Si Lola Elena ay isang simpleng babae, mahilig sa hardin, tahimik, at palaging may ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ni Mia si Lola Elena, hindi niya mapigilang magtanong, "Lola, bakit po kayo laging mukhang masaya, kontento? Ano po ang sikreto ninyo?" Ngumiti si Lola Elena at inanyayahan si Mia sa kanyang maliit na hardin. "Halika, iha. May ipapakita ako sa iyo." Sa hardin, pinakita ni Lola Elena ang kanyang mga halaman. "Nakikita mo ba ang mga bulaklak na ito? Ang bawat isa sa kanila ay may sariling oras ng pamumulaklak. Hindi sila nagmamadali, hindi rin sila nagkukumpara sa isa't isa. Sila ay nagpapalago at namumulaklak sa kanilang sariling panahon." Napaisip si Mia. "Ano po ang ibig niyong sabihin, Lola?" Ipinaliwanag ni Lola Elena, "Sa buhay, may kanya-kanyang panahon ang lahat. Madalas, tayo ay nagmamadali, nagkukumpara sa iba, at nakakalimutang pahalagahan ang kasalukuyan. Ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa pag-aalala sa hinaharap o sa pag-ungkat sa nakaraan, kundi sa pagtanggap at pagpapahalaga sa ngayon." Tinanong ni Mia, "Paano ko po magagawa yon, Lola? Palagi kong iniisip ang mga plano ko at ang mga pangarap ko sa buhay." Sumagot si Lola Elena, "Simulan mo sa maliliit na bagay, iha. Maglaan ka ng oras para sa iyong sarili araw-araw. Mag-meditate, maglakad-lakad, o magbasa ng libro. Huwag mong hayaan ang teknolohiya at mga expectation ng iba na diktahan ang iyong buhay. Matutong magpahinga at magpahalaga sa mga simpleng bagay." Habang nagbabakasyon si Mia, sinunod niya ang mga payo ni Lola Elena. Natutunan niyang maglaan ng oras para sa sarili, magpahinga, at magpasalamat sa mga maliliit na bagay. Unti-unti, naramdaman ni Mia ang pagbabago. Naging mas masaya siya, mas kontento, at mas malinaw ang direksyon sa kanyang buhay. Nang bumalik siya sa lungsod, dala niya ang mga aral ni Lola Elena. Sa tuwing siya ay magulo ang isip, nagbabalik siya sa mga simpleng bagay na kanyang natutunan sa probinsya. Ang mga oras na ginugol niya sa pag-meditate, paglalakad, at pagpapahalaga sa kasalukuyan ay nagbigay sa kanya ng lakas at inspirasyon. Sa huli, natutunan ni Mia na ang tunay na kasiyahan ay hindi nakabase sa mga makukuha o mararating mo sa buhay, kundi sa kakayahan mong pahalagahan ang bawat sandali at maging kontento sa kung anong meron ka ngayon. Ang kwento ni Mia ay nagbigay inspirasyon sa maraming kabataan, na sa gitna ng mabilis na takbo ng modernong buhay, ang kapayapaan at kasiyahan ay makakamtan sa mga simpleng bagay at sa pagtanggap sa kasalukuyan. Sa pagtatapos ng ating kwento, naway natutunan niyo ang kahalagahan ng pagtanggap sa kasalukuyan at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Sa bawat hamon at pagsubok, tandaan nating maglaan ng oras para sa sarili at maging kontento sa kung anong meron tayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig, at naway dalhin niyo ang aral na ito sa inyong araw-araw na pamumuhay. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell para sa higit pang mga kwento at aral. I-share din ang inyong mga karanasan at opinyon sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at natutunan. Hanggang sa muli!